Okay, ayan. So muli ho, welcome po sa ating Sunday School at hingin namin ang inyong paumanhin sa ating naging technical difficulties at muli, nagpapasalamat tayo sa Diyos na meron tayong pagkakataon na mag-aral ng kanyang salita. Tayo ho muna ay dumako sa isang panalangin upang tayo ay hingin natin ang tulong ng Panginoon sa ating paggawain. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, we love you, we praise you, we thank you. Alam namin, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na soberano na sa lahat ng ito, sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng aming nasa paligid, lalo na ang mga bagay na tunay na hindi namin kontrolado ay nasa kamay mo. Salamat, O Diyos, na binigyan mo pa rin kami ng hininga, ng lakas, ng pagkakataon at pagnanasa na makadako sa bahay-sambahan upang purihin ka. At aming hiling nawa, O Diyos, ay Ikaw ang gumabay, magbigay sa amin ng liwanag, itama mo po at ingatan mo po ang aming mga puso, na tunay nga Ikaw ang aming masamba sa lahat ng aming gagawin ngayon. Ikaw po patuloy na maitaas, dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so muli ho, aaralan natin ang Doctrine of the Holy Spirit at dumako ho tayo sa ating review. Napag-aralan natin ang Banal na Espiritu at ang relasyon niya within the Trinity. At ang relasyon ay nahandoon ang equality, nandoon ang distinction, iba ang Banal na Espiritu sa Ama, iba ang Ama sa Anak, at iba ang Anak sa Banal na Espiritu. Hindi tayo modalist. Na iisang persona lang, iisang Diyos lang na iba't ibang modes lang, depende kung nasaan siya. We are Trinitarians. We believe in one God that exists in three distinct persons, and these three persons are co-equal, co-eternal, co-substantial. Kung naalala nyo ho yung mga terms na yun, and nahandun yung procession, that is, the Holy Spirit is sent by the Father and by the Son. Pinag-aralan natin ang gawain ng Banal na Espiritu sa mundo, kung paanong siya ay involved sa order ng creation, siya ay involved sa lahat ng may buhay, siya ay involved even in the community that we exist in, whatever community that is. Hindi lamang ho sa mga mananampalataya, so hindi lamang siya aktibo sa loob ng church, kung hindi kahit saan tayo tumingin, makikita natin at ma-appreciate natin yung gawa ng Banal na Espiritu. In His restraining, in the common grace of God, yung restraint ng sin, yung preservation ng morality ng mga tao, and maging endowment o mga kakayahan na binibigay upang magampanan ang mga araw-araw na gawain, yung mga kahusayan. At isa nga ho sa mga applications natin ay pwede nating ma-appreciate yung mga gawa, maging ng mga hindi ligtas, yung kakayahan nila. Kamakailan lamang ay nanood ako sa YouTube ng drawing ng isang tao. Nag-drawing siya, siguro ganitong kalaki yung drawing niya, na almost lifelike picture ng mata. At ang gamit niya ay puro lapis lang. At pag tinignan mo talaga, alam mo, picture na kinunan ng camera, yung mata na close up. Pero guhit lang ng kamay ng tao. Nakakamangha. At walang anumang senyales na yung taong yun ay Kristiyano o nagbibigay luwalhati sa Diyos, but we can appreciate art and glorify God sa Kanya na nagbibigay ng kakayahan sa mga tao upang gawin ang mga bagay na ito. So, we can do that. Pinag-aralan natin na ang relasyon ng Banal na Espiritu o Kanyang gawain in relation to the incarnate Word that is none other than our Lord Jesus Christ. At anong malaking katotohanan na muli na dapat tumatak sa ating kaisipan, ang Banal na Espiritu ay napaka-aktibo sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang kapanganakan, paglaki, sa kanyang bautismo, sa kanyang pagmiministeryo, maging sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Lahat ng yaan ay nandoon ang aktibidad ng Banal na Espiritu. So we can and we should appreciate that and glorify. At mas maluluwalhati natin siya ngayon na nauunawaan natin na ang involvement ng Kadyusan, ng Trinidad sa lahat ng mga bagay na ito. Then pinag-aralan natin ang Holy Spirit and the written word. Yung nauna, the incarnate word, ang nagkatawang taong salita, and that is our Lord Jesus Christ. Ngayon naman, the written word, and walang iba yung kundi ang scriptures. At kung anong meron tayo ngayon ng ating mga Biblia. Ano yung konsepto ng inspiration? Pag sinabi nating inspiration, kagaya nung pinag-aralan last week,
Hindi ito yung nakakita ka ng magandang bukang liwayway at na-inspire ka. O kaya sabi ng mga young people, bakit mo kailangang makipagrelasyon? High school ka pa lang. For inspiration, nanay. Gusto nilang ma-inspire daw. Now, hindi yun yung gamit natin ng word na inspiration dito. Anong ibig sabihin? Anong Greek word? Theopneustos. Theos meaning God, nuo meaning breath, theopneustos, God breathe. Now, merong dalawang pananaw dito sa God breathe. Yung una ay hiningahan, yung pangalawa ay inihinga. At sana makita niyo yung konsepto nito. Merong mga tao ang paniniwala sa inspiration ay hiningahan ng Diyos ang Biblia, ang scriptures. Parang imagine niyo yung lobo. Sino nasubukan ng maghinga sa lobo? Madali. May kahirapan. Pero pag hiningahan mo yung lobo, mag-i-inflate. At yun yung pananaw ng iba, hiningahan ng Diyos. So may sulat si Isaiah, may sulat si David, may sulat si Moses, may sulat si Pablo, at hiningahan ng Diyos yung sulat nila. And that is wrong. Ang tamang pagkaunawa sa inspiration ay inihinga. At ang konsepto nito ay ang hininga ng Diyos ay simbolo ng kanyang kapangyarihan at ito ang nagsisimbolo ng kanyang creation o paglikha, yung aktibidad niya. That is, pag sinabing God o the Word of God is breathed out by God, inihinga ng Diyos, ang pinakapunto nito ay ang Scripture, the production of Scripture as attributed to the creative act of God. Akto talaga ng Diyos. Creation talaga ng Diyos ang kanyang salita. So, gawa talaga ng Panginoon. So, hindi ito isang bagay na ginawa ng tao and then hiningahan lang ng Diyos para maging salita niya, kung hindi inihinga ng Diyos at gumamit siya ng mga tao. Malaki ang pagkakaiba ho noon. Yung pangalawa, which is yun ang pinakatamang pagkaunawa sa inspiration, it brings the truth that it is really the entirety of Scripture is the production ng Panginoon, gawa ho ng Diyos. So, anong punto? Scripture is God's own production. Again, the familiar text na madalas nating nababasa or naiko-quote, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So Scripture is breathed out by God. So ang mas tamang pagkaunawa sa inspiration ay God breathed, that is inihinga ng Diyos. Breathed out by God, product of God. Number 2, inspiration is connected to the written product, not the author. Dito pa madalas nagkakamali ang marami. Hindi yung author ang in-inspire, kung hindi ang inspired ay yung scripture. Hindi in-inspire si Pablo para isulat. Kung hindi ang inspired, napapansin nyo, may struggle pa rin. Yung in-inspire, parang hiningahan. Inspired by God, inihinga ng Diyos ay yung scripture mismo. So, inspired scriptures, not inspired authors. Maging malinaw po yun sa atin. Meron tayong inspired, God breathed out, a product of God Himself. Hindi inspired authors. Inspired scriptures. Sabi ng New Bible Dictionary, kung yung naalala, binasa natin last time, Scripture has double authorship, and man is only the secondary author. The primary author, through those initiative, prompting, and enlightenment, and under whose superintendence each human writer did his work, is God the Holy Spirit. So yes, meron tayong tinatawag na technically double authorship. Yes, nahandun yung sulat ni Pablo, salita ni Pablo, damdamin ni Pablo, at itinan natin yan maya-maya, totoo yun, pero ang lahat ng mga tao na ginamit ng Diyos para ilimbag o isulat ang kanyang salita can only be secondary authors. Ang primary author, sapagkat ito ay inspired, given by the inspiration of the Holy Spirit, breathed out by the Holy Spirit,
is none other, yung Word of God. So, siya ang primary author. So, pag tinanong ka, sino ang sumulat ng Book of Acts? Well, pwede mo sabihin, ang banal na Espiritu. Well, technically, kung pag sumulat ang ibig sabihin, walang iba kung hindi si Luke. Pero ang primary author nito ay walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. 2 Peter 1:19. Now, matanong, Brother Paul, paano? So kung inspired scriptures, hindi inspired authors, ano ang nangyari sa mga authors na sumulat? Well, ang sabi ni Apostol Pedro ito, we have also a more sure word of prophecy. Naalala niyo ho yung background nito last Sunday? Ang sabi ni Pedro, nakita namin yung transfiguration. Narinig namin ang boses mismo ng Ama doon sa Mount of Transfiguration. Pero ang sabi niya, we have a more sure word of prophecy. Mga kapatid, pakinggan niyo ho. Mas katiwa-tiwala ang salita ng Diyos na meron tayo kaysa anong mga tinig na naririnig ng iba. A more sure word of prophecy. Whereunto you do well that ye take heed as unto a light that shineth in a dark place until the day dawn and the day star arise in your hearts. Verse 20, knowing this, the first that no prophecy of Scripture is of any private interpretation, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake. So, sino nagsalita? Men. Holy men of God. They spoke, pero meron paduktong, as they were moved by the Holy Ghost. So ito ang mas tamang pananaw. Ang banal na kasulatan ng Biblia, Scripture, is inspired by the Holy Spirit, and the human authors were moved by the Holy Spirit. So, moved authors inspired Scripture. Yun ang mas tama at mas accurate na pagkaunawa. Anong ibig sabihin naman itong word na moved? Ibig sabihin man yan, Brother Paul, ay naalala ko dati may nag-describe sa amin na para bang ballpen. Yung ballpen ginalaw. Well, merong problema, ang ballpen ay walang salita. Yes? Yung ballpen ay walang damdamin. So, hindi ito pwedeng mechanical dictation na dinikta lang ng banal na Espiritu kung anong isusulat nila. Hindi ito parang ballpen na hinayjack sila o sinaniban ng Espiritu at hindi nila alam ang ginagawa nila. Hindi ho ganun. So, anong ibig sabihin ng moved by the Holy Spirit? From the Greek word phero, ibig sabihin to bear, to carry, to bring, to move. Ang pinaka-idea nito ay dinala, kinarga. Ito ay salita na madalas na ginagamit sa mga sasakyang pandagat na gumagamit ng hangin upang sila ay umusad, at yung hangin na ito ay iihip sa kanilang mga layag at yung mga sasakyang pandagat ay uusad. So the object being carried is under the control of the carrier. Yung dinadalang bagay ay nasa control ng nagdadala. So again, ayokong isipin nyo na parang yung ballpen, pero handun yung idea na dala-dala siya nung kapangyarihan. Pero it's more than that and beyond that. Anong ibig sabihin, Brother Paul? Sabi ni B.B. Warfield, the term here used is a very specific one. It is not to be confounded with guiding or directing. The men who spoke from God are here declared, therefore, to have been taken up by the Holy Spirit and brought by His power to the goal of His choosing. So hindi lang daw basta ginagay, halika rito, yan, sulat mo yan, ayan. Hindi rin naman daw dinidiktahan. Kung hindi, ang pinakatamang kaisipan ay they are taken up by the Holy Spirit and brought by His power to the goal of His choosing. Ang banal na Espiritu ay may goal at merong sakto at perpekto at wastong salita ng Panginoon na gusto niyang maisulat, at dadalhin niya yung author para maisulat eksakto ang salita ng Diyos. The things which they spoke under this operation of the Holy Spirit were therefore His things,
not theirs. So yes, it is the words of the Apostle Paul, lalo na sa New Testament na meron tayo, but it is really the word of the Holy Spirit, the word of God, because they were moved by the Holy Spirit. So nakita ho natin, when it comes to relation ng Banal na Espiritu sa salita ng Diyos na meron tayo, una, the instrumentality of biblical messengers is recognized. Hindi winawalang bahala, hindi sinasantabi, hindi winawalang halaga yung messengers o yung authors. Holy men of God spake, they really spoke. That's why meron tayong isang tinatawag na katangian ng Biblia na tinatawag na the humanness of the Bible. The humanness of the Bible. Sinusubukan kong i-translate sa isip ko sa Tagalog, ang pagkatao ng Biblia. Hindi ho lalapat. So pag tingnan natin ang Biblia, pag binasa natin ang mga kasulatan sa Biblia, meron tayong makikita ng mga katangian noong mga tao na ginamit ng Diyos upang isulat ito. So note, a strong emphasis on the divinity of scriptures can sometimes result in depreciating or even the neglect of the humanness or their humanness. Walang bahala na halimbawa ay yung mga pinag-aralan sa Book of Psalms, naalala niyo ho, yung sulat ni Haring David nung time na siya ay tinutugis ng kanyang anak na si Absalom. At yung iba, hindi, basta salita ng Diyos yan, wala nang pakialam sa context, wala nang pakialam doon sa kalagayan ng author. Naragang na-obliterate na yung humanness noong ng katangian na ito. So yes, nire-recognize yung mga instruments, o that is the human authors na ginamit ng Panginoon. Let's review. Pinag-aralan natin sa bibliology, pero review lang natin ng konti itong humanness of the scripture. Una, the human authors were not possessed of the Holy Spirit at the loss of their consciousness and or personality. Hindi sila inaniban ng banal na spirito na wala silang control, hindi nila alam kung anong sinasabi nila, hindi nila alam kung anong kanilang ginagawa, at wala sila sa kanilang sariling personalidad. Hindi ganun yung nangyari sa mga sumulat ng Biblia. Pangalawa, they spoke with their own human characteristics and personality. Again, pag binasa niyo ho ang mga sulat ni Pablo, iba ang tono niya sa mga sulat ni John. Iba rin naman ang tono nila sa sulat ni Jeremiah. Iba rin naman nila ang tono nila sa mga sumulat sa Kawikaan or sa Psalms. Iba. Merong iba't ibang mga katangian. So they spoke with their own human characteristics and personality. Isang pwede nating bigyang pansin ay ang Book of Luke and ang Book of Acts. Sinong sumulat nito? Walang iba kung hindi si Luke. Sino si Luke? Luke is a physician. Siya ay isang doktor. Ibig sabihin mo, Brother Paul, mapangit yung sulat niya? Hindi yun. Kung hindi, makikita natin yung detalye. Makikita natin yung pagbibigay pansin sa madaming detalye na binibigay ni Luke pagdating sa kanyang sulat. So again, it plays part. Si Apostol Pablo being a lawyer, siya ay isang Pariseo, bihasa sa batas. Makikita natin yung pagsasalansan niya ng mga arguments, airtight arguments, para ipakita yung katotohanan. So it plays part. So yung characteristics nila and personality ay hindi nawala. Anong punto? God Himself was behind the individual characteristics and experiences of the human author or authors that led to the writing of His Word. Ang Diyos mismo ay nasa likod, gumagawa at soberanong kumikilos sa kalagayan, sa katangian, sa eksperyensya ng mga authors upang maibigay sa atin eksakto kung ano ang katotohanan at salita ng Panginoon. So, hindi nawawala yung humanness. God did not neglect the humanness. He worked in and through sa katauhan ng mga ginamit niya na holy men of God who spoke.
Sabi ni John Stott sa kanyang book ng Men with Message, the particularity of each New Testament author was in no way smothered, parang binura o pinalabo, by the unique process of inspiration. On the contrary, the Holy Spirit first prepared and then used their individuality of upbringing, experience, temperament, and personality in order to convey through each some distinctive and appropriate truth. So yun yung sinabi natin kanina, hindi dinisregard kung hindi the Holy Spirit, God sovereignly worked through even their personalities and temperament. At nakikita natin yun sa Biblia pag binasa natin. Just for example, never na nag-fail na pag binasa ko ang 2 Corinthians na ma-feel ko yung bigat ng loob ni Apostol Pablo. Ang tindi. Pag binasa nyo ang Galatians, hindi papalaya na mabasa nyo yung bigat, yung talim ng salita. If anyone preach any other gospel, let them be accursed. Matindi na doon yung bigat. So, hindi yun nawawala at hindi yun dinisregard ng Panginoon, but God worked through them. So, again, the Holy Spirit moved by as they were moved by the Holy Ghost, so the instrumentality of biblical messengers is recognized. So, they were the ones who spoke. Number 2, there is the superintendence of the process by the Spirit to produce a more sure word of prophecy. It was superintended by the Holy Spirit. God sovereignly worked. Hindi sila in-inspired, then bahala ka na magsulat. Hindi ganun. Hindi sila binigyan lang ng, sulat mo patungkol sa langit, bahala ka na. Hindi ganun. Kundi ang Diyos talaga ay gumawa sa kanila, sinuperintend para maibigay sa atin eksakto. We believe in the plenary verbal inspiration. Plenary, all, verbal, every word is inspired, breathed out by God. Caution, isang paalala, the humanness of Scripture does not prevent the preservation of their writings from error. Yan. Meron kasi mga nagsasabi, Brother Paul, kung dual authorship, yes, nandun ang banal na spirito, yes, merong tao, pero ang tao ay makasalanan. Ang tao ay nagkakamali. So kung dual authorship, so merong mali. May error sa Bible. Well, again, because of the inspiration of the Holy Spirit, because the holy men of God speak as they were moved by the Holy Spirit. Sa personalidad, sa lengguwahe, sa bokabularyo na available sa mga authors na ginamit ng Panginoon, iningatan ng Panginoon ito upang hindi magkaroon ng anumang mali o palya sa kanyang salita. So, that's why we hold on to the truth ng inerrancy ng salita ng Diyos. Ang Bible ay walang error, walang mali, though gumamit ng mga human authors ang Diyos. Ang sabi, some have concluded that men wrote the Bible, men are prone to error, therefore the Bible contains errors. Sinabi natin kanina. Pero merong sinabi ang Panginoon, particularly para sa mga apostles, ang sabi niya sa John 14 verse 26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. So again, mag-ingat ho tayo. And I've heard some pastors na kinukot ito at ina-apply agad sa kanilang sarili. No, ang primary application nito ay sa mga apostol, the official revelation bearers ng ating Panginoong Yesus. How can we be confident na ang lahat ng sulat nila ay walang mali? Ginarantya ni Kristo. The Holy Spirit will teach them about all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Halimbawa, yung Book of John. Yung Book of John, kung di nagkakamaling tanda, is more or less 50? 50 to 60 years. Ang Book of John ay nasulat
around 50 to 60 years. Correct me lang if I'm wrong, pero yun ang tanda ko. 50 to 60 years, maybe 54 AD, pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. Brother Paul, pambihira, naaalala mo pa ba yung mga sinabi, kahit nga yung mga sinabi ni Sister Jonah last week, hindi lahat naaalala ko. Paano yung mga sinabi ni Jesus 30 years ago, naaalala pa talaga ni John? Baka may mali sa recount ni John. No. Sapagkat sinabi ni Jesus, He will bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. It will have no error. Sapagkat ginaransya ito ng ating Panginoong Jesucristo. So sana ho makita nyo dito yung bigat, mga kapatid. I-connect natin, okay? Dahil meron mga Kristiyano dumudulas dito. Mayroong mga professing Christians na kanila kinokompromiso ang inerrancy ng salita ng Diyos. Bakit? Pag tinanggap mo na ang Bible ay generally true pero merong ilang mali, sinasabi mo na hindi totoo ang pangako ni Jesus. At kung hindi totoo ang pangako ni Jesus, sinungaling si Jesus. Kung sinungaling si Jesus, hindi Diyos si Jesus. Kung hindi Diyos si Jesus, hindi siya muling nabuhay. Kung hindi siya muling nabuhay, wala tayong kaligtasan. Kung hindi ganun, ba't tayo nandito? So sana makita ho natin, naalala niyo yung illustration ng tapestry? Ang bawat doktrina ay magkakonekta. Pag binitawan mo yung isa, hindi pwedeng walang epekto sa iba. So we hold on to the inerrancy of the Scripture because the Scripture, again, in its original, is given by the inspiration of God. Now, maraming nagtatay, Brother Paul, kung iisang Biblia lang, inspired, bakit iba-iba interpretasyon? Ang may problema ay ang tao. Yes? Merong mga kulang sa pag-aaral. Merong mga bagay na mahirap unawain talaga, sabi ni Pedro. May mga bagay na may mga cultural na background na hindi na natin maunawaan at hindi natin alam. Sapagkat iba ang kultura noon, iba ang pananaw ng mga tao noon, iba ang paraan ng kapamumuhay noon. At ang mistake ng iba ay babasahin ng Biblia sa lente agad ng panahon natin ngayon. Paborito ko nga akong example, the very first time kong narinig sa preaching, alala ko doon pa sa San Jose del Monte yung church, sa Calvary Baptist Church. Very first time ko na pakinggan yung preaching na, yung may apat na magkakaibigan, may daladalang, paralisado. Binutas nila yung bubong. Naalala ko pa, vividly, sa isip ko, ang ini-imagine kong tinanggal nila, yero. Wala pang yero noon. At yun ay example lamang na binabasa mo ang Biblia sa lente agad sa kapanahonan natin ngayon. So, maging maingat po tayo pagdating sa bagay. So, those are other subsets na lang. But nangako si Jesus, kaya sigurado tayo na walang palya o walang mali, inerrant ang salita ng Panginoon. It's Harry. So point, the written scripture is an even more sure, ginamit natin more sure word of prophecy, or prophetic word than spectacular, even miraculous events because of the Holy Spirit. So muli, ang sabi ng iba ay, pag ako nakarinig ng boses mula sa langit, dapat muna may bubabang anghel. Well, ang sabi ng salita ng Diyos, anghel pa yan, ano pang pangitay niya, anong boses pa ang narinig mo, this is more sure. Mas sigurado ang nakasulat na salita ng Panginoon. Some applications. Number 1, no audible voice, no dream. At minsan may mga Kristiyano dumudulas pa rin dito. Brother Paul, naginip ako kagabi. Naginip ka? Ano napaginipan mo? Ganito daw. Brother Paul, ano ang ibig sabihin nun? Sabi ko, masarap yung tulog mo. Baka napadami ka ng kain kagabi. Baka meron ka kinain na hindi dapat, kaya ganun ang panaginip mo. Baka may pinanood ka nakakatakot, kaya ganun ang panaginip mo. And again, madaling dumulas sa ganito. And yes,
Sabi ng Hebrews chapter 1, in old times, in different ways, even in dreams, ang Diyos ay nangungusap. Pero ngayon, nangusap siya sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. So, anumang audible voice, may narinig ka mang tinig, dream, visions, pangitain, and no angelic messengers, may lumapag mang anghel sa harapan mo, can be considered as above the scriptures. Walang hihigit. Walang mas mataas. Pero po, kahit yung boses na narinig ko, wala unang tanong, saan galing yung boses? Galing sa taas. Paano mo nasabi? Naalala ko ho, salamat sa Diyos, merong Christian quote-unquote radio station, 702. Pero mag-ingat ho kayo, hindi lahat ng pinapa-ere doon ay totoong Kristiyano. Nakapakinig ako minsan, at tinutukan ko dahil merong isang babaeng ini-interview, siya daw ay tila baga namatay at pumunta sa langit at nakipaglaro pa sa ilog kasama ng mga anghel. Nagligo sila doon. And kung ako yung host ng show, sasabihin ko, teka muna, wala sa Biblia ang sinasabi mo. Pero yung host, talaga, nakita mo, wow, ganun pala talaga sa langit, wow. At yung mga visions na yun, they take it as above Scripture. Di bali nang wala sa Biblia. Di bali nang kontra sa Biblia. Basta narinig ko. No. Mga kapatid, para magwardyahan tayo. Para hindi kayo madagit ng mga tumatayo sa harap. Mga kapatid, na nagginip ako kagabi at sa panaginip ko, kinausap ako ng Diyos. Run. Hindi ganun. We have a more, kumbisido ba tayo? We have a more sure word of prophecy. Mga kapatid, kumpara nyo na lang, yung narinig noong nagpapanggap na appointed son of God sa Davao, boses daw sa sagingan. Si Pedro mismo ang nagsabi, si Pedro mismo ang nagsabi, we heard the voice of the Father. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Pero ang sabi pa rin ni Pedro, we have a more sure word of prophecy. We must therefore put everything underneath the Bible's authority. So mayroon kayo napakinggan. O sige, na naginip ka. Suriin mo sang-ayon sa lente ng salita ng Diyos. For example, isang kapatiran na, kwento ko na sa inyo, sabi sa akin, brother po, napaginipan ko yung nanay ko. Yung nanay ko nandun sa pintuan, nakatayo. Okay, ano ibig sabihin nun? Bumisita sa kanya yung kaluluwa ng nanay niya? Meron mga Pilipino, pag merong, nasa puntod, ay may paru-paro, binibisita tayo. Anong sabi ng Bible? May alisan pa ba? Mga kapatid, yung mga nasa piling na ng Panginoon, maniwala kayo, ayaw na nilang bumalik dito. Meron tayong maromantiko. Yung madalas ang pananaw natin sa mga bagay na ito, romantiko, hindi biblikal. Mahal na mahal namin ang isa't isa kahit namatay na siya, nandito pa rin siya sa... No! Baka mas informed kayo ng nobela kaysa ng Biblia. We must put it underneath the authority of the Scripture. Ang sabi ng Biblia, yung nasa impyerno, nandun na sila at walang alisan. Yung nasa piling ng Panginoon, nandun na sila at walang alisan. May alisan man, ayaw nilang umalis. Bakit nila gusto yung bumalik dito sa mundo na puno ng kasalanan? So ano man yung napapanood nyo sa Magandang Gabi Bayan, ay wala na pala nun. Mga multo, kaluluwa, put it underneath the authority of the Scripture. Next, let us demonstrate this truth in our personal dealing with the written word.
I-demonstrate natin. Well, if this is a more sure word of prophecy, ipakita natin, kung kumbinsido tayo ito talaga ang salita ng Diyos, ipakita natin, let's give time, let us make it the authority ng ating buhay, ng ating paniniwala, ng ating pananampalataya. At magbigay tayo ng panahon para basahin, pag-aralan, pagbulay-bulayan ang, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos na nagbigay sa atin ng buhay kanina. Ito ang salita ng Diyos na nagsusustento ng ating hininga ngayon. Ito ang salita ng Diyos na naglalang ng lahat ng bagay. So kung ito ay totoo, ipakita natin ito sa ating personal na pakikitungo, sa ating relasyon sa Biblia, sa salita ng Panginoon. Well, simulan naman ho natin ang panibagong paksa at meron lang tayong natitirang ilang mga minuto para open pa rin ho tayo sa question and answer. The work of the Holy Spirit in the believers. Ang gawain ng Banal na Espiritu sa mga mananampalataya. At una nating titingnan ay ang gawa ng Banal na Espiritu sa atin pagkaligtas. And that is the baptism of the Holy Spirit. Ang bautismo ng Banal na Espiritu. Well, ilang mga preliminaries o introduction, the Old Testament anticipated the Messianic age as characterized by the large outpouring of the Holy Spirit. Pag binasa natin ng ilang mga prophetic passages sa Lumang Tipan, ito'y nagsasaysay na meron talagang pagbuhos, pag-outpour ng Banal na Spirit. Isa sa mga sikat ay ang Joel chapter 2 verse 28, ang sabi, "And it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit upon all flesh. And your sons and daughters shall prophesy, and your old men shall dream dreams, your young men shall see visions, and also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my Spirit. And I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and the terrible day of the Lord come. And it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be delivered," or shall be saved. "For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant whom the Lord shall call." Now, kailan nangyari yan na merong dalawang view, merong full fulfillment, meron din namang partial or dual fulfillment na tinatawag. Ito daw ay buong nangyari na, at meron bang iba nangyari, merong ilang parte nito nangyari na, at meron pang mga mangyayari. Your Brother Paul, sa ngayon ay nahandoon medyo sa pangalawa. Meron itong partial fulfillment. Kailan ito? Mismong ang Diyos ang nagsabi sa atin through the Apostle Peter sa Acts chapter 2. Ang sabi niya, doon sa time ng Pentecost, "But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, Ye men," hindi Yemen, "ye men of Judea, and all ye that dwell in Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words, for these are not drunken." Alala niyo yun? Doon sa Pentecost, bumaba ang Banal na Espiritu at nag-speaking in tongues ang mga disipulo ng ating Panginoong Hesus, around 120 of them. At yung mga taong na nakatingin, ay, pampirang aga-aga, lasing Kung ano nung sinasabi Well, they are not drunken as ye suppose, seeing it but be the third hour. Third hour, kung hindi kakamali, 9 a.m. From 6 plus 3, 9. Alas 9 pa lang ng umaga Hindi pa sila lasing. But this is that which was spoken by the prophet Joel. So meron tayong inspired scripture na nagsasabing ito yung fulfillment. Verse 17, "And it shall come to pass in the last days," God said, say it the Lord, or say it God, "I will pour out my Spirit upon all flesh," and so on and so forth. So muli, ang meron tayong biblical na maliwanag na pagsasabi na na-fulfill yung sinabi sa Joel chapter 2. Kailan daw ito? Doon sa Acts chapter 2, doon the time of Pentecost, na bumaba ang Banal na Espiritu. God poured out His Spirit. Isa ito sa mga New Testament blessing na meron tayo.
So, i-expound natin ang doktrinang ito, itong bautismo ng Banal na Espiritu. Direct references to the Holy Spirit's baptism. One, yung prophecy ni John the Baptist. Maraming mga passages dyan. Let us just look at one. Matthew 3 verse 11. Ang sabi, I indeed, this is John the Baptist, baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Okay? So, this is just some prophecy na sinabi ho ni John na darating. This is mangyayari mabilisan. Events expressly described as spirit baptism. Mga kapanahunan o ano ba yung Tagalog ng events? Pangyayari na dinidescribe yung baptism of the Holy Spirit. Nakita natin kanina sa Pentecost, sa Acts chapter 2, sa mga Hudyo. Ang sabi sa Acts chapter 1 verse 8, bago yung chapter 2, ang sabi ni Jesus, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Pagdating sa Acts chapter 2 verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Now, para ho hindi masyado magliwalayo ang isip ng iba sa inyo, yung other tongues, ang ang modern English niyan, other languages. Other languages. Dahil pag binasa nyo ang patuloy ng Acts chapter 2, naintindihan nila, in-enumerate nila, 12, 14 na mga lengguwahe, o 16, identified languages and dialects. Hindi katulad ng mga ginagawa ng mga Pentecostal charismatics ngayon. Search lang sa YouTube. Kahit ako, kaya kong gawin yung ginagawa nila. Parang kung may espiritu man, masamang espiritu. Hindi yung gagawin ng matinong tao. At hindi yun yung tongues sa Biblia. Ang tongues sa Biblia ay languages. Now, so they were given the Holy Spirit. So una, events kung kailan nangyari itong baptism of the Holy Spirit, itong mga Hudyo sa Acts chapter 2 ay tinanggap nila ang banal na Espiritu. There will be sa Caesarea, the Gentiles, sa household of Cornelius, sa Acts 11 verse 15. As I began to speak, the Holy Ghost fell on them as on us at the beginning. Pakinggan niyo ho, si Pedro ang nagsasalaysay. Sa Acts 10, pumunta siya sa bahayan ni Cornelius, pinangaralan niya sila at bumaba ang banal na Espiritu at naligtas sila. Acts 11, kinastigo si Pedro. Bakit? Bawal sa mga Hudyo, traditionally, ang pumasok sa bahay ng mga Hentil. Bawal. Naging scandalous si Pedro. At sinaysay ni Pedro kung ano nangyari. Ang sabi ni Pedro, habang ako'y nagsisimula na magsalita, ang banal na Espiritu ay bumagsak na sa kanila na tinanggap nila ang banal na Espiritu as on us at the beginning. Ano yung tinutukoy ni Apostol Pedro dyan? As on us on the beginning. Acts chapter 2. Kagaya kung paano natin siya tinanggap doon sa upper room, sa Acts chapter 2. Ganon din ang nangyari sa mga Hentil na ito. Then remembered I the word of the Lord, how that he said, John indeed baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost. So here is again an inspired na pagsasabi na itong mga events na ito ay literally baptism of the Holy Spirit. Mga panahon na kung saan ang banal na Espiritu ay tumatahan sa mga mananampalataya. So these are two specific events. So Pentecost, that is Acts chapter 1 and 2, or particularly Acts chapter 2 sa Jews, Caesarea, Acts chapter 10, sa Gentiles. So note, in these two instances, the apostles points to definite specific circumstances rather than a continuous process. So ito ay mga partikular na mga pangyayari.
Number 3, Brother Paul, paano naman sa atin ngayon na tayo wala tayo nung Pentecost? Wala rin tayo sa sambahayan ni Cornelius. Well, ang sabi, tignan natin, universal claim for all true believers. Universal claim for all true believers. Sa sa 1 Corinthians 12 verse 13, for by one Spirit are we all. Naalala ko ho, may teacher ako noon sa Bible school. Sad to say, pagkatapos ko makipag-diskusyon, hindi ako nakipagtalo, nakipag-diskusyon lang sa kanya sa verse na ito. Dating ng class card ko, B-. Sapagkat ang sabi ng teacher namin, ang baptism of the Holy Spirit, dun lang daw sa time ng Pentecost. Dun lang daw sa time ng Cornelius. Pero sabi sa kanya, ang sabi ho dyan ni Pablo, for by one Spirit are we all. Sino yung we? Si Pablo at mga Kristiyanong taga-Korinto. Handun ba sila nung Pentecost? Wala. Handun ba sila nung sambahan ni Cornelius? Wala rin. Pero are they baptized by the Holy Spirit? Yes. So, again, hindi lang ito limitado sa sambahayan ni Cornelio, hindi lang ito limitado sa mga Hudyo ng Pentecost, ito rin ay karanasan ng bawat isang Kristiyano. Tuloy natin. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. So, stress ho natin, ang Biblia nag-i-stress, yung word na one, into one body, into one Spirit. So, all believers are baptized by the Spirit into one body. And that is none other than yung tinatawag na universal church. Universal claim for all believers, sabi ni E.H. Andrews, it is clear from the text, from the context of the baptism of the Spirit here refers to our initiation into the body of Christ, the church. It is universal among believers, the very point of Paul's argument being that no one who truly trusts in Christ is excluded from the body. Whoever we might be, whatever our religion, background, nationality, or status in society, we are joined to the same church by the same Holy Spirit. Again, meron hong mga Baptist, meron tayong mga kapatiran na naniniwala na local church only. Hindi sila naniniwala sa universal body. Iba ang tawag dito is the invisible universal body of Christ. So tayo, as far as I know, ako po mismo naniniwala dito sa tinatawag na universal body. Ito yung kabuuan, lahat ng mga mananampalataya, kahit yung mga taga-Corinto, taga-Epeso at taga-Santa Maria na Kristiyano, we are all baptized into one body, the body of Christ, which is really the church of Christ. Hindi yung matutulis na iglesia ni Kristo. Hindi yun. Kaya pag tinanong ka, minsan gino-joke, madalas kong naririnig din yan sa father ko, pag ako'y iglesia ni Kristo, sasabihin ng father ko, ako din. Ha? Pero iba. Hindi yung sa inyo. Because we are all baptized into one body. So dito ho matatapos yung atin hong lesson at yung ilang pang mga application na susunod sa mga next Sunday nating pag-aaral. So makita natin, yes, merong baptism of the Holy Spirit, time of Pentecost, sa time ng sambahay ni Cornelio, at bawat totoong Kristiyano. Ano man ang ating social standing, ano man ang ating educational attainment, ano man ang ating nationality or religious background, if we truly believed, kung tayo ay tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo, we are baptized into one body. Now, hindi natin tapusin bago ang question and answer. Kahit baptist ka pa, kahit anak ka pa ng pastor, kahit pastor ka pa, kung hindi ka totoong sumasampalataya, kahit 20 years ka nang nasa church, kahit 3 beses ka pa inilubog,
kung hindi ka totoong sumasampalataya, you may be a part of a local church, pero hindi ka bahagi ng katawan ni Kristo. So, ibig sabihin, being a member of a local church does not secure, o hindi nag-ibig sabihin nun, ligtas ka. Ang tanong, totoo ka bang sumasampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo? So dito ho magtatapos yung ating lesson ngayong umaga. Medyo naka-fast forward tayo. Baka meron nung may tanong sa natitira ho nating 5 minutes. Pwede ho magtanong sa atin hong comments, baka meron. Okay, so wala naman. Wala. Patungkol po sa inspiration po. Inspiration of the scriptures po. Yung po bang inspired ay yung original scriptures lamang po. And yung pangalawang tanong doon ay dahil may mga grupo na nagsasabi na merong inspired lamang na translation sa panahon natin ngayon, na commonly ang ginagamit ay yung King James Version nga po. So, masasabi ba natin na yung inspired Word of God ay yung original lamang, or meron nga ba na mga translation sa panahon natin ngayon na quote-unquote inspired? Okay. Pag sinagot ko yung tanong ni Brother Darren, magkakaroon tayo ng maraming kaaway. Pero okay lang. There is no inspired version. Alam natin, even may sa history ng JCBC, may nagpastor dito dati na King James only. No. Okay? Kung King James only, what is the inspired Bible before King James? 1611 lang lumabas ang King James. Actually, yung gamit nila ay 1769. Wala sa atin ngayon na makakabasa ng King James 1611. Hindi nyo kaya. Hindi ko kaya, hindi nyo kayang basahin. Okay? So yung mga nagwawagayway ng mga King James 1611, sinungaling sila. At least dapat sabihin nila King James 1769. Now, hindi. Ngayon, yun yung sagot dun sa meron bang inspired version. Kasi pag inspired version, ibig sabihin yun lang. English lang, paano naman sa ibang lengguwahe? And there are pastors, there are churches, Baptist churches. Nagkaroon kami ng mga teachers ni Brother Darrell na nakita minsan binabasa ko diglot, English, Tagalog. Sabi sa akin, tapon mo na yan. Binili ko to eh. So muli, meron mga diehard ho sa ganun at makaka-encounter. Hindi malabo na maka-encounter ho kayo ng ganun. Wala silang biblical proof. Now, ang inspired ba ay yung original? All scripture is given by inspiration of God. Siguro nahati, merong ilang mga pananaw ho dito at ako ho. Again, this is personal. We can talk about this. Merong mga nasabi that the only inspired ay yung mga original, yung sulat lang mismo ni Pablo. Now, sa akin, I take a more, paano ba tamang salita? Hindi man general view. A more wider view na as long as it is the Word of God, it is given by the Inspiration. Hindi naman tayo naniniwala sa double inspiration. Nakakuha niyo ho? Na in-inspire muli. Inspired yung original, then in-inspire muli yung, no, it was only given once by inspiration, wala nang iba pang paraan. Pero kung itong salita ng Diyos na given by inspiration of God ay translated because it is the Word of God. Kung hindi siya inspired, hindi siya Word of God. Yun lang ibig ko sabihin. Okay? So, kung ito ay translated faithfully, na yun pa rin yung salita ng Diyos, yes, maaaring because of the translation, merong iba, very tricky, napakahirap at hindi ho
hindi maibibilang si Brother Paul na elementary man lang level sa usapan ng translation. Meron talaga mga taong binigyan ng Diyos ng napakalalaking mga utak na nag-i-spend ng lifetime in translating the Bible. Huwag nating i-joke po yun. So as long as it is faithfully translated mula o noong salita ng Diyos from the original language, I consider it as inspired because it is the Word of God. So ganun ko ho sasagutin. Pero huwag natin isipin na, siguro para ma-distinguish lang din, hindi, halimbawa, in-inspired ng Panginoon yung sa pamamagitan ng mga apostol. And then na-translate sa itas in-inspire ulit ni Lord. Tapos, kumbaga na-translate naman sa English, in-inspire ulit ni Lord. Na-translate sa Cebuano, in-inspire ulit ni Lord. Hindi ganun. Kundi, binigay lang minsanan through inspiration. And it is the Word of God. Ito man ay matranslate sa ibang lengguwahe, as far as I can, sa ngayon, ito yung aking pananaw, na-translate sa ilang lengguwahe as long as it is faithfully translated, it is the Word of God, and by the very nature, it is inspired because it is the Word of God. Pwede natin pag-usapan pa yan. 2 minutes o 1 minute? Baka meron pa kung may... Ay. Clarification lang po, Brother Paul. Yung po bang baptism of the Holy Spirit ay kaparehas ng regeneration? Wait ho sa ating lesson. Ayan. Meron ho mga theologians na pinag-iisa nila. Pero sa akin, sa ngayon, ay magkaiba. Meron kayong mabasa mga theological books na ang regeneration is the same with the baptism of the Holy Spirit. Pero sa akin ho, sa tingin ko, ito ho ay magkahiwalay because ang regeneration comes before faith. Pero ang baptism ng Holy Spirit na makikita natin, you were sealed with the Holy Spirit after that you have believed. So, as far as I can see, regeneration muna, conversion, and then sealing or baptism of the Holy Spirit. So, yun po yung sa ngayon. So, kung wala na ho, magkakaroon ho tayo ng break time. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, sa biyaya mo, sa mga katotohanan mong ito na amin na pag-aaralan, tulungan mo kami. Ayaw namin na maging tagapakinig lamang. Ayaw namin mapuno lamang ng mga impormasyon. Lord, narito ang katotohanan ng Biblia ay tunay nga na salita mo. Nawa, tulungan mo kami na i-treasure ito, tulungan mo kami na magiging masipag na basahin, pag-aralan, kung maaari ay isaulo, pagbulay-bulayan ang iyong salita. O Ama, aming dalangin na tunay nga ipailalim namin sa otoridad ng iyong salita ang aming mga paniniwala, ang aming mga pamumuhay. At nawa manatili ang iglesyang ito, ang JCBC, na nakapailalim sa otoridad ng salita mo. Ama, ingatan mo kami at sa aming pong mga pagpapatuloy, ikaw po ang gumabay sa gitna ng panahong maulan, ingatan mo po ang aming kalusugan. And Lord, we ask for your mercy sa aming mga kababayan. Oo, maging sa mga kapatiran namin na labis na apektuhan ng nagdaang bagyo. Tulungan mo po sila, abutin mo po sila. Patuloy ka po nawang magbigay comfort sa kanila na dumadanas ng kahirapan dahil sa bagyong ito. Ingatan mo kami, Panginoon, at lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. 10-minute break ho tayo, please. Yung face mask natin, yung physical distancing ho natin. Meron ho tayong ilang mga refreshments, coffee at biscuits ho dyan sa likod. At enjoy ho natin ang fellowship ng isa't isa. Break time po tayo.